Kami lang to. Ito pwede na yung balik kung may matanggal. Blue towel. Basta ito yung inumin mo, dito lahat ng instruction, pwede mo yung gamitin sa vlog mo. Sponsor pa tayo. No, type. Ito yung pendulibra, anti-inflammatory rin to. Wala naman ako yung expect na sakit. Pero inumin mo lang para sa mata. Ano itong antibiotics? Antibiotic, tapos pendulibra, bawal mag-alcohol, bawal mag-sombrero, yelo mo dito para di mo dito lang sa mata. Tapos yan, wala naman, nandiyan na lahat ha, lahat ng question mo. Tapos, bawal ba? Alam mo na yan, bawal mo. Itong memo dito. Ito. Ayan. Tapos ito pag nangangatay, spray. Spray, yan yung instruction na spray. Ayan. Ito spray. Okay. Yung Spray. Okay? Tapos, ano po ba? Wala naman special yan. Balik ka sa Tuesday. Dala ka Mostela para... Tuesday? Ay, Friday. after 2 days. After 2 days. Kasi ako mag-ano yan muna. Kasi ang hirap pag ikaw, tapos matanggal, wala ka nang magagawa. Pag kami dito, at least may magagawa ako. Anong what time po sa Friday? Mga alas 12 siguro. Ha? Thank you. Tapos, wala nang special sa gagawin mo. Alagaan mo lang, tiis ka lang muna ng konti. Medyo may, yun kasi ito yung dugo, medyo may amoy yan. Sa pa hindi natin yan lilinisin. Ha? Eto Dok, pwede pa ito, Dok, nung parang pwedeng tumanggi naman ka sa... Oo. Okay. Wag lang talaga ito. Huwag lang talaga yan. Kasi pag yan, gumanon, tanggal yan. Kasi ngayon, dumikit siya dahil dun sa mga yung dugo, dahil masikip yung butas. Pero konting ganun yan, tanggal yan. Ang tawag din, Dok, yung parang sapin? Hindi. Underpad. Yung isa sabi maganda. Diaper. Yung pang matanda. Ay, bakit yun, Dok? Mas malakas ang absorption na. Yung diaper. Ito kasi mabilis yung underpad, mabilis mabasa lang, nakailang thread kayo. Tapos yung isang bibili ko, Dok, na shampoo. Mostela. Ba't pang baby yun? Okay. Thank you so much, Dok. Sorry ko nila, Dok, umiyak ako. Hindi, okay lang. Cause of the later. May kakaganon naman kami, pero kasi yung sa'yo, gising ka pa rin. Yung iba kasi pasyente natin, pinapatulog natin, kaya nawawala. Yung sa'yo. Hindi ko din alam, bakit ako nilang parang... Hindi, okay lang yun. Parang claustrophobia lang yun. Mga ganun. Thank you so much, Doc. Bibigay sa yung gamot sa labas. Okay. Thank you so much, Doc. Sa tayo. Ay, nanda, montog ka. Ulan lamang ang saksi. Minsan paulan, bumuhos ka. Huwag nang tumigil pa. So ayan, dito kami sa may 7-Eleven. Parang may galing sa ulo. So di ko alam kakainin ko. Malang sa batong, samgyupsal. Hindi ko alam. Parang piko hindi naman. Tapsilog. Wala na nga. Yan na. No? Ito na lang. Cheesy samgyupsal nila. Kasi, hindi ko alam. Hindi mo malang sa hindi. Hindi mo din alam. Ewan. Sir, malangsa po ba ang samgyupsal? Malangsa ba to? Hindi mo din alam. Hindi niya din daw alam. Ansya-wansya siya. Hindi niya din alam. Okay na nga to. Bahala na. So, kasurvey ko lang kasi bawdok sa malangsa. Malangsa tayo si Bob. Kain ko. Ice cream. Ito na nga natin. Bawal kasi. Thank you po, ma'am. Bawal ko sa malangsa kasi nakaka-impacto. Di ko alam kung anong malangsa sa hindi. Anong hindi malangsa dyan? Ito, chicken cuts. Bawal kasi ako sa chicken eh. Bakit? Bawal sa chicken, sabi ni Mami Lodi. Ma'am Shiklod. Bawal. Hindi, eto na. Bala na. Comment, bash nyo na lang ako kung mali ito or tama. Inom naman kasi kailangan ko kasi kumain ng inom ng gamot. Okay, ito, Sam. Ayoko yun. So, wala na tayong choice. Ito na lang. Kung mabash man, bahala na. Comment nyo na lang kung tama or mali. Ayan po. Ay, gago, wala kong cash. Take out. Magkano yan, ma'am?
114. Please. Thank you, ma'am. Mukha ka ba tanga? Pero buti hindi pa maga-maga mukha ko. Yung naka mo lang. Inoo ko lang. Ito, umaga. Thank you po, ma'am. Tara. So, today, wala pa akong kain. Grabe, anong oras na. Kailangan ko kasi uminom ng gamot. Kanina, dapat maglulugaw ako. Walang lugaw. Tapos nagtinapay na lang ako. Pero hindi talaga. Hindi ko alam kung ano kakainin ko. Hindi ko alam. Ay, pwede yung ganun, oh. Noodles. Bahala na. Dapat nag-noodles ako. Kaso lang, wala kasi kila M. Naglilipat pa kasi sila. Makalat. Pwede ganun. So, huwag nyo na ako i-bash pala kung ano, kung malangsa yung kinakain ko. Kasi first time ko lang naman. Hindi ko din alam. So, comment down below kung anong pwedeng kainin pagkain na hindi malangsa. Basta alam ko, bawal pala ako ng chicken. Akala ko yung chicken pwede siya. Bawal pala yung chicken, tsaka itlog. So, ayan yung look natin. Yes, ma'am, for take out po. Nakakaloka. Pero ngayon okay naman ako. Hindi na ako yung na-anxiety. Okay na okay. Mga kiyo nakasipat sa mukha daw akong L. Pero I don't give a F. Bala sila. And special things pala kay na nag-sponsor ng aking hair transplant. Actually, habang ginagawa na ako, magkausap kami. Pero in-anxiety pa din ako. Let's go. Update lang, nakatulog na ako kahapon pero hindi na ako nakaligo kasi kailangan ko mag-rest kasi ang haba ng surgery ko. Kasi yung sinurgery pala ako, wala akong tulog. Hindi ako nakatulog. Tapos, pagka-uwi naman namin mula Quezon City hanggang Cavite, ang tagal ng biyahe. And ayun, nakakain na ako kagabi. Pero by the way pala, kumain ako kagabi, meron kasing itlog yun. Hindi ko kinain yun kasi alam ko malangsa yung egg. Then, uminom na rin ako ng gamot. Tapos ngayon, ito na yung aking first day ng aking post-operation surgery. Ito yung hinigaan ko all this time. Super worth it siya kasi naging maayos naman yung tulog ko. May pagising-gising ako pero hindi naman ako naapektuhan yung sleep ko talaga. Ngayon, meron tayong coffee over here. Ngayon, nandito kami kila Emma. Dito ako nag-i-stay. At thank you so much kay Mami Nita sa pagpapa-stay sa akin dito and sa mga impacta sa pag-alali sa akin, sa pag-support sa aking surgery. I know kung bakit ito pinapanood kasi nabasa niyo sa title na in-anxiety ako. Nakakaloka kasi kahapon, yung di ba nagpa-surgery nga ako, nakakaloka. Out of nowhere, bigla akong in-anxiety. Alam mo yung iba yung feeling niya eh. Parang biglang sumikip yung dibdib ko. Bigla akong natatakot. Yung takot ko hindi ko alam kung saan nanggagaling. Naiinis nga ako kasi doon ka pa dumating. Doon pa ako inatake ng anxiety. Siyempre nakakaya kay Doc and sa kanyang team. Kasi siyempre alam mo na pagkapagawa kami ano lang sila. Parang may oras lang sila na pang surgery ganyan. So nagka-delay dahil sa akin. And I'm so thankful kila Doc Mike kasi grabe yung patience nila sa akin. Appreciate ko talaga na, Doc, sorry. Actually, umiyak nga ako. Umiyak talaga ako. Nakita ni Jimmy kasi yung ulit ako nun, yung gagawa na ulit ako. Di ba nag-break time kami? Tapos gagawa na ako ni Doc. After nun, gagawa na ako. Nilagyan ako dito ng bandage sa mata. Kasi nga, every time na nag-i-spray sila, Doc, is natatamaan yung mata ko. So, nilagyan ako dito. Yung pagkatakip sa mata ko, bigla akong nalungkot, bigla akong natakot, bigla sumikip yung dibdib ko. Hindi ko siya ma-explain eh. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung takot. Tapos sabi ko, Doc, pwede po bang, stop muna tayo. Tapos yun na, umupo ako. Actually, nahihiya nga ako. Kasi talaga, nakakaya talaga. Tapos yun, umupo ako, umiyak ako, ganyan. Ay, hindi pa pala ako umiiyak. Sabi ko, Doc, sorry, Doc, ina-anxiety ako, Doc. Hindi ko din alam na inis ako. Tapos sorry ako sa mga nurse, sa mga kasama ni Doc. Kasi nga, cause of delay talaga siya. Cause of delay talaga ako. Tapos, yun, sabi ni Doc, gusto mo ba papasokin yung kaibigan mo? Pero dito lang sa gilid. Ko, Doc, sige po. At that time, si Jim lang yung gising. So, si Jim yung pinapasok ni Doc. Tapos yun, doon ako umiyak. Umiyak na ako. Naiinis nga ako kasi,
nakakainis talaga. Actually, nainis ako sa sarili ko, pero hindi ko din pwedeng i-blame yung sarili ko kasi at that moment, in-anxiety talaga ako. Tapos yun, appreciate ko sila Doc Mike and yung kanyang team kasi grabe yung patience nila sa akin na okay lang yan, nangyayari yan sa lahat ng bagay. So, ang procedure ko pa naman yung surgery kong hair transplant is masikaso siya, mama. Matagal siya. Natapos kami mga 5 na or mga 450, basta pa 5 na siya. Nagsimula kami 9. So, isipin mo yung oras nila na gumagawa tapos mag-iinarte ako. Yun, thank you so much sa M-Aesthetic and kay Doc Mike sa pag-alaga sa akin. Grabe, talaga ako na impact talaga ako. Nakita ko na inis sa sarili ko na bakit sa gantong panahon pa ako inatake ng anxiety. Yung anxiety ako that time, ang unang pumasok sa isip ko si Aye, tapos si Bebang. Si Aye kasi nakaraan, di ba, bigla siyang in-anxiety. Tapos si Bebang naman, problemado din kasi ayoko ng kwento. Ganon, sabi ko, ganito pala yung pakiramdam. Hindi kasi ako lagi in-anxiety mga mama. Nakaramdam ako ng lungkot, pero yung nangyari sa akin that time nung nasa operation room ako, iba yung pakiramdam ko. Sabi ko, oh my God. So that time nga, kahit hindi pa tapos sila, Doc, sabi ko, Doc, okay na to, Doc. Laban na to, uwi na kami. Ganon dapat. Pero naisip ko din naman na, hindi pwedeng gagawan ako tapos hindi pa tapos, diba? Parang tanga naman nun. Kasi ko, titiisin ko na lang, naharapin ko na lang to. Ganun yung nangyari sa akin. Babalik ako kay Doc Mike sa Friday kasi ako ay papaliguan na. Sila Doc yung magwawash sa akin. And I'm so happy kasi hindi pa ako namamaga. As you can see, yung mukha ko hindi pa maga. Pero may napad kasi ako mga vlog, mga nag-hair transplant din. Na after 4 days, 5 days, doon na maga yung mukha nila. So, I'm hoping na sana hindi mangyari sa akin yun. Okay na ako sa ganito na parang fresh lang tayo. If ever kung gusto nyo rin magpa-hair transplant mga mama, my God, M-Aesthetic is the best one. Kasi ang ganda talaga ng pagkakagawa nila sa akin. And by the way, itong hair transplant ko is 2,000. Dapat talaga 1,500 lang siya. Pero dahil nga may mga part pa ng buhok ko na kailangan lagyan, kasi ito talaga, yung unahan ng noo ko, unang-una, is sabi ni Doc, parang palagas na. So, sabi ni Doc, sige, lalagyan na natin yan, aagapan na natin yan, para if ever malagas yung mga buhok mo dyan, hindi mahalata kasi may mga to-transfer na nga. Kaya, umabot ako ng 2,000. Hindi ko na-expect. Oh my God, I'm so happy. Grabe talaga yung dedication ko talaga sa pagpapasurgery. And thank you rin pala sa mga good luck sa akin, nag-wishes ng successful surgery. Thank you so much kasi naging successful siya. Ito yung update sa aking noo sa likod. Noo sa likod? Batok pala ito. Okay naman siya. Wala akong nararamdaman. As of now, nangangati na yung aking noo. Pero pag nangangati siya, in-sprayan ko siya nang binigay sa akin ni Doc Mike. Yun lang, ganun lang siya. Tapos after that, nawawala na yung kate. Bawal ko siyang kamutin, bawal ko siyang hawakan. Kasi yung aking hair follicles dito is malambot pa siya. So pag ginawa ko yan, anytime soon pwedeng matanggalan. Syempre ayoko naman kasi purpose binabayaran natin yan. So yun lang mga mama, thank you so much for watching. And update ko na lang kayo sa ating mga following vlogs kung ano pang mangyayari sa atin. Pero this is my first day ng aking post-operation hair transplant. I love it. See you lang mga mama, I love you, and see you lang sa ating next vlog. Bye!